Pakakasalan? Kung hindi, sino ang magsisilbi sa ating dalawa? Ang babaeng yan, humihingi ng 188,000 na dowry. Kung ibibigay mo sa kanya, hindi ba't parang pinapaikot ka lang niya? Ayos na. Paano naman, yung gintong pulseras na ipinangako mong bibilhin mo para sa akin? King, intindihin mo rin. Pingping, hindi sa ayaw kong ibigay sa'yo. Ang 1,000,000 ay down payment lang para sa kotse. Kung iurong ko yan, hindi ba't masasayang lang ang 1,000,000? Siya karapat dapat sa 188,000, ako hindi man lang sa gintong pulseras. Ang gintong pulseras na yan, eksaktong 188,000 ang halaga. Si Suking, nagpakatanga ng maraming taon. Gusto niyang kumuha ng pera mula sa akin. Wala siyang pag-asa. Hindi niya kayang palunin ang asawa ng matandang lalaking yon. Hindi niya kayang palunin ang asawa ng matandang lalaking yon. Suking, hindi ko ba siya kayang talunin? Kuya Linyu, mahal na mahal kita. Pero, sa sobrang sama mo, hindi ka ba natatakot na yung babaeng yan ay hindi ka napakasalan? Siya, hindi magpapakasal, hindi siya maglalakas loob. Akala niya kasi ako ang nagligtas sa kanya, 3 taon na ang nakakaraan. Sa loob ng 3 taon, sumusunod siya sa lahat ng gusto ko. Kahit maging alipin siya habang buhay. Gagawin niya ng buong puso. Ano? Ang nagligtas sa akin 3 taon na ang nakakaraan ay hindi pala si Linyu? Sino siya? Anong ginagawa ninyo? Linawin mo. Ito ang kumpanya. Ako ang boss mo. Hindi ka man lang kumatok bago pumasok. Huwag kang magpalit ng usapan. Tinatanong ko anong ginagawa ninyo? Miss Su, huwag kang magalit. Hindi ba't ikakasal ka na kay Kuya Linyu bukas? Ako kasi, natatakot akong masyado siyang kinakabahan, kaya sinadya kong puntahan siya para aliwin. Huwag kang magkamali. Regalo ito ni Kuya Linyu sa akin noong kaarawan ko. Napakabait ni Kuya Linyu sa mga empleyado niya. Kaya kay Miss Su, siguradong mas mabait pa siya. Paano mo pa rin pagdududahan si Kuya Linyu? Suking, naglakas loob kang pagdudahan ako. Gusto mo pa bang ituloy ang engagement na ito? Mas mabuti ipaliwanag mo muna sa akin. Na ang 100 ay down payment lang sa kots. Ayaw kong Ano ibig ang sa'yo. ibig sabihin Ano nito? ang ibig sabihin? Ayaw ang ibig sabihin. Hindi ba masasayang ang pera ngayon? Anong ibig sabihin? Ay down payment lang sa kots. Ang 188,000 na ito para sa isang ordinaryong pamilya ay ang ipon nila sa buong buhay nila. Hindi rin madali para sa mga magulang ko. Gusto mo bang ibigay ko sa iyo ang buhay ng buong pamilya ko? Walang 188,000? Pero may pera kang pambili ng kotse na 1,000,000? Iba yan. Manager na ako ngayon. Kung wala akong magandang kotse, saan ko ilalagay ang mukha ng mga magulang ko? At saka, ako ang nagligtas sa iyo. Dapat magpasalamat ka na lang na ikakasal tayo. Bakit ka pa humihingi ng dowry? Tama, Miss Su. Tayong mga babae, hindi pwedeng gusto natin lahat. Sejna, maghanda ka na para sa engagement party. Maliban kung ayaw mong pakasalan ang tagapagligtas mong ito. Tingnan lang natin kung gaano karaming tao ang manlalait sa'yo na isang babaeng walang utang na loob at mukhang pera. Saj, sa engagement party bukas, sisiguraduhin kong hindi mo yan makakalimutan habang buhay. Sa engagement party bukas, ipapaalam ko sa inyo. Alam ko na, hindi siya maglalakas loob na hindi magpakasal. Ang driver na inayos ni King para sa'yo ay naghihintay na sa lobby sa ibaba.
Sige, alam ko na. Ako ang supervisor dito sa lugar na to. Kung gusto mo mapatuloy sa pagtatrabaho dito, magbayad ka ng protection fee. Paano kung ayaw ko? Linyo, hindi ba't akala mo pakakasalan kita? Kung gayon, ipapaalam ko sa'yo, mas gugustuhin kong magpakasal sa isang delivery rider kaysa sa'yo. Ako ang supervisor dito. Kung gusto mo mapatuloy sa pagtatrabaho dito, magbayad ka ng protection fee. Paano kung ayaw ko? Kung ayaw mo, bubugbugin kita hanggang sa mawalan ka ng ngipin. Ang delivery rider na yan, galing yan sa kulungan. Walang naglalakas loob na kalabanin siya dito. Baguhan siguro yan. Naku, malalagot siya ngayon. Tigil. Sino ka ba? Huwag kang makialam. May tuwan way may. Siya yan, may tuan way may. May tuan way may. Tigil. Tigil. Huwag kang matakot. Magiging maayos ang lahat. Siya yan, may tuwan way may. Nasa ilalim tayong batas ngayon. Akala mo ba nasa panahon ka pang Republika ng China at ikaw ang hari dito? Tumawag na ako ng pulis. Bago pa dumating ang pulis, kung madapa ka mag-isa, mabangga dito, masugatan doon. Walang pakialam. Matagal na kitang kinaiinisan. Dinuraan mo pa ang order ko. Nga, ginulo niya rin ako, hating gabi. Grabe siya. Nga, Anong klaseng tao yan? Suntukin siya. sandali lang. May hindi pagkakaunawaan dito. Sandali. Salamat sa tulong mo ngayon. Ang guwapo naman niya. Kung may tutulong ako, gagawin ko ang lahat. Ang gintong pulseras na ito, ang halaga ay eksaktong 188,000. Si Suking, ang dami nang naibigay sa loob ng maraming taon. Gusto niyang kumuha ng pera mula sa akin. Hindi mangyayari. Mayroon nga akong pabor na gustong ipagawa sa'yo. May 5 milyong piso sa card na ito. Tanggapin mo ito. Bukas, bilang aking fiance, dumalo ka sa engagement party ko. Seryoso ka ba? Naman, Ito na ang pasasalamat ko sa iyo. Saj, kung gayon bukas ng gabi magpapadala akong tao para sunduin ka. Aalis na ako. Mag-usap na lang tayo ulit kapag may oras. Bitawan mo ako. Anong nangyayari, young master? Huwag kang magulo. Kayong mga walang hiya. Magrereklamo ako sa pulis at ipapakulong ko kayong lahat. At ikaw at ang babaeng iyon, pagpipiya-pirasuhin ko kayong dalawa. Pagpipiya-pirasuhin. Ang mga salitang iyan, sabihin mo na lang sa abogado ng Shen Group. Shen Group. Kung gayon, siya nga ang panganay na yung master ng pamilyang Shen, si Shen Jingqian. Sa panahon ngayon, sino ang mga ngahas na kalabanin ang pamilyang Shen? Sabi nila, ang mga abogado ng pamilyang Shen. Kayang ipakulong ang isang tao habang buhay. Tapos ng taong ito. Dapat lang sa kanya. Binatang Shen. Paano naman magde-deliver ng pagkain ang binatang Shen? Ang aming binatang Shen ay nagde-deliver ng pagkain para lang maranasan ang buhay. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat na utusan ang aming binatang Shen. Dalhin siya sa istasyon ng pulisya. Huwag ninyo siyang palabasin habang buhay. Masusunod, binatang Ginoo. Binatang Shen. Sinabi ng matandang Ginoo na kung hindi ka magpapakasal, ipapadala ka sa ibaba para mag-deliver ng pagkain. Bakit mo naman sinunod? Bakit mo naman sinunod? Eh, Hindi ka na siguro babalik bukas, di ba? Mahalaga rin ang buhay ko. kung hindi ka magde-deliver, ipaalam mo sa lumang mansyon. Bukas ang engagement ko. Ano? Hello, Dad? Anak ko. Ay, Dad. Si Linyo nakikipagrelasyon siya sa sekretarya niya.
Hayop na Linyu yan. Agad ko siyang sisipain palabas ng sugro. Kanselahin ang engagement party para makaganti ka. Dad, huwag ka munang magmadali. Itutuloy ang engagement party bukas. Magpapakasal ka pa rin sa basura na yan. Huwag kang mag-alala, Dad. Nakahanap na ako ng mas mahusay na fiance kaysa kay Linyo. Naggiwala si dad sa'yo. Bukas, dala ko ang bilyon-bilyong dote para suportahan ka. Ang mang-api sa anak kong si Suking ay naghahanap ng gulo. Anak, talaga bang ibibigay natin sa babaeng, yan ang 188,000 na dote? Naku, nanghihinayang talaga ako sa pera. Ma, paano naman mangyayari yan? Hindi siya karapat-dapat. Ibig mong sabihin, hindi mo ibibigay ang dote. Paano kung hindi na siya magpakasal? Anong gagawin natin? Malaki ang balakang niya. Umaasa pa akong bigyan niya ako ng apo. Ma, sinisigurado ko sa'yo, siguradong magpapakasal siya sa akin. Ito, Alam niyang hindi ko siya bibigyan ng dote, pero buong puso pa rin siyang nag-ayos ng engagement party. Kung bibigyan ko siya ng 8,000 piso, hindi ba't masaya siyang magsisilbi sa akin? ay, anak, ikaw talaga ang may paraan. Hawak na hawak mo ang babaeng yan. Ang 8,000 piso na yan, makakabili na ng apo. Hinilugi. MEA. Sige, maglalaro pa ako ng isa. Young Master Shen, handa na ang lahat ng dote. 100 tael ng ginto. Bilyon-bilyong pondo at 5% shares ng Shen Group. Suking, malalaman ba niya? Talaga bang dadalhin ni Young Master Shen ang ganoong karaming dote? Isang beses lang kayong nagkita ni Binibining Su. Paano kung may panganib? Siya ang pinili ko. Ang mga doteng ito, bagay na bagay sa kanya. Bati na bati. Bati na bati. Salamat. Pasok po kayo. Hindi ba't alas 7 ang simula ng engagement party? Alas 7:30 na, Bakit hindi pa nagsisimula? Nga, Nasaan na ang babaeng Suking na yan? Nasaan na siya? King. Sinasadya mong magpahuli, di ba? Gusto mo talagang mapahiya? Nga, anong klaseng engagement party? Yan na pinaghihintay ang lalaki sa babae. Walang modo. Engagement party namin to, kami ang nagbayad. Gusto kong dumating kahit anong oras. May karapatan ba kayong dalawa na pakialaman yan? Ang babae ang nagbabayad sa engagement party. ang chef naman. Tama na, Kingping. Maligayang araw natin ngayon. Huwag ka nang mag-eskandalo. Ang tagal na niyang nagpapakatanga sa akin. Hindi ako naniniwala na iwan talaga ako ni Suking. May kakayahan ang anak ko. Maraming babae ang nag-agawan para mapakasalan siya. Huwag kang magpakipot. Ma, si Kingping ay isang mabuting babae. Hindi siya magiging bastos. Hindi ba, King? Mga kaibigan, ipinapahayag ko. Ang engagement ko kay Linyo ay opisyal ng kinansela. Ipinapahayag ko, ang engagement ko kay Linyo ay opisyal ng kinansela. Ano? Anong nangyayari? Hindi ba't sinabi mong ang babaeng, yan ay mag-i-engage? King. Dahil lang sa 188,000 na dowry, kinansela mo ang engagement. Alam mo ba kung gaano katagal kikitain ng mga magulang ko ang 188,000 na yan? Ay naku, 188,000. Kahit paubusin ko ang ipon ko para sa kabaong, hindi ko yan makukuha. Kung hindi, mas mabuti pang tapusin ko na lang ang lahat. Ma. King. Ang 3 taon nating relasyon, masusukat lang ba sa 188,000 na yan? Talaga ba? 188,000.
Ang laki naman ng hinihingi mo. Magkano lang ba ang engagement party? May 1,000,000 pambili ng kotse. Kung walang 188,000, walang engagement. Pagkatapos ng engagement, gusto mo pa rin ako ang magbayad ng kotse mo. Ang pagiging gahaman mo, halos kitang-kita na sa mukha ko. Anong nangyayari? Karaniwan, kapag nagpapakaawa ako, susunod si Suking. Bakit ganito ngayon? Ay, nga pala. At ikaw at ang sekretarya mo sa opisina, ang mga kalokohan ninyong ginawa, hindi mo naman siguro iniisip na walang nakakaalam, di ba? Suking. Dahil lang sa 188,000 na dowry, sinisiraan mo na ako. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng iba? Ano? Hindi mo na kayang magpanggap? Ang kasal na ito, gusto mo pa bang ituloy? Suking. Palagang wala kang pinag-aralan. Hindi ba't 188,000 lang naman ang dowry? Kung wala kang pera, sabihin mo sa akin, tutulungan kitang mag-ipon. Kailangan mo pa bang pahiyain si Kuya Linyu sa engagement party? Ako, isang manager ng departamento, sa branch ng Sugroup, pakakasalan ang isang front desk na 3,000 lang ang sahod, humihingi ng 188,000. 3 taon ng relasyon, itong 8,000, ito ang dowry na ibibigay sa'yo ng pamilya Lin. At kailangan mo pang pumayag na bayaran ang kotse ko. Bayaran mo lahat, at patatawarin kita, at magpapakasal tayo. Kung hindi, lumayas ka sa engagement party na 2. Bigyan mo kami ng puwesto, ako at si Ruotsi. Sino ba ang may gusto sa 8,000 mo? Sasabihin ko ulit sa'yo, engagement party ko tong ngayon. Kung may alis. Ayong dalawa yon. Ikaw. Suking. Sa ganito kalaking okasyon, hindi ka ba nahihiya? Ngayon, ipapakita ko sa'yo ng malinaw kung sino palaga ang dapat umalis dito. Ako, si Suotsi, ang heiress ng Sugroup, isa sa 5 pinakamayamang pamilya. Sugroup. Sabi nila, ang chairman ng Sugroup ay hindi nagpapakita sa publiko. Nga. Ngayon lang natin nakita ang nag-iisang anak ng Chairman Su. Kung alam mo lang kung sino ang tunay na heiress ng Sugroup, huli na para magsisi ka. Hindi mo siguro sasabihing ikaw ang panganay na anak ng Sugroup, di ba? Ikaw, na nagtatrabaho lang sa Sugroup, bilang isang receptionist, gusto mo pang maging isang dalagang mayaman? Naalala ko, ang tatay mo ay nagtatrabaho rin sa Sugroup. Dati, nakita ko pa siya sa labas ng kumpanya na namumulot ng mga plastik na bote. Isang serbidor na 8,000 lang ang sahod. Gusto pang maging foinets? Suking, hindi ba gusto mong kanselahin ang engagement party? Lumuhod ka sa harap namin ni Kuya Linyu, yumuko ka ng 3 beses, tapos lumahas ka sa engagement party. Pumunta ka sa labas at maging isang asong bantay para salubungin kami. Isang marangal na dalagang mayaman, nagmamadaling maging kabit ng isang manager. Hindi ka ba natawa sa sarili mo? Suking. Huwag mo akong pilitin na kumilos ngayon. Ayos ka lang ba? Suking, huwag kang magkalat ng kasinungalingan dito. Malinis ang relasyon namin ni Ruotsi. Ikaw, na isang gold digger na nakansela ng kasal, dahil sa 188,000 na dote, bakit hindi ka pa umalis? Ako ang nagkakalat ng kasinungalingan? Kung gayon, bakit hindi natin pakinggan ang lahat ng inyong matatamis na sandali? Kuya Linyu, ang galing mo kalaga. Hulyo 31, Paano na ako 2,025. kung magkakasal Paano na ako ka? kung magpakasal ka? Huwag kang mag-alala. Kahit malaman pa ng babaeng yan na si Suking, ano naman? Susunod pa rin siya sa lahat ng sasabihin ko. Anong nangyari? Nang babae ka, tapos nahuli ka pa ng babaeng yan? Umaasa pa akong magkakaapo ako sa kanya. Hindi mo ba kayang magpigil? Totoo ba to o hindi? Ang Su family heiress, ganito pala kalikos sa likod. Kung kumalat yan, baka bumagsak ang stock ng Su family. Suking, ikaw na babae ka. Hindi siya karapat-dapat pag-aksayahan ng gali. May paraan ako para kalabanin siya. Suking, binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Kahit lumuhod ka pa ngayon, at humingi ng kawad sa akin, hindi pa rin kita palalampasin. Gumamit si Suking ng I-generated recording na sumira sa reputasyon ko at sa reputasyon ng Sugroup. Bilang kinatawan ng Sugroup, parurusahan ko siya ng husto. Lahat kayo na naito ay mga saksi na sinira ni Suking ang reputasyon ko. Patawagan ko ang pulis para arestuhin siya. Ang sinumang magpapatunay para sa akin, bibigyan ko ng 10,000. Ang unang magkatotoo para sa akin, bibigyan ko siya ng 100,000. 100,000. 3. Ako ang una. Mabuhay ang anak ng Sugroup. Ito ang kapangyarihan ng anak ng pamilyang Su. At ikaw, wala ka lang, kundi isang walang gustong babae. Mukhang tama ang anak ko. 3 taon siyang pinahirapan ng isang babae. Ngayon, sa wakas, nakita na niya ang tunay na pag-ibig. Suking, ang tatay mo ay isang basurero lang. Pinalaki niya ang isang anak na hostess.
Ang pagsilbihan ang anak ko ng 3 taon ay sapat na para maging karangalan niyo na. Paano mo nagawang husgahan ng mga magulang ko? Sa tingin mo ba karapat-dapat ka? Ang tatay mo ay basurero. Nakita mismo ng anak ko. Gusto mo pa ring itanggi. Dahil alam mo na, ibalik mo na agad ang pera na ipinambili ko ng kotse. Kung hindi, sisiguraduhin ni Ruotsi na hindi ka makakatakas. 4 na milyong utang sa kotse. Sa tingin ko, kailangan mong magtrabaho, habang buhay, para mabayaran yan, di ba? Pwede kang sumama sa tatay mong namumulot ng bote. Bayaran mo rin. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin. 4 na milyong yuan lang naman. Hindi ka pa pinalayas ni Ruotsi sa Jing City. Anong ginagawa mo? Linyo, pagkatapos mo magtaksil, gusto mo pa rin tulungan kitang bayaran ang utang mo sa kotse? Sa tingin mo ba tanga ako? Ulitin ko. Ngayon, ako ang magpapalit ng asawa. Kayong dalawa, hindi pa ba kayo aalis dito? Baliw talaga. Sa tingin mo ba tanga ako? Magpapalit pa ng asawa? Sino ba ang magkakagusto sa iyo? 3 taon kang pinaglaruan ng anak ko. Ngayon, maliban sa bigyan kami ng Lin family ng isang matabang apo. Ano pa ang silbi mo? O manhin. Meron pa nga. Hello? Mahal, paparating na ako. Impossible. Tawag lang yan sa telepono. Hindi ako naniniwala. Su King. Ikaw na walang pera at walang kapangyarihan, nag-artista ka pa. Ikaw ang sumingit sa relasyon naming dalawa. Tamang-tama, hindi ba't gusto mong kanselahin ang engagement? Kung gayon, ngayon ay ang engagement party ko na at ni Kuya Linyu. Bakit hindi ka pa umalis? Ikaw na babae ka. Ano pang ginagawa mo rito? Nagpapakamalas. Engagement party ko ngayon. Malapit nang dumating ang fiance ko. Kung may aalis kayo yon. Nagpapanggap ka pa rin? 3 taon kang pinaglalaruan ng anak ko. Pero hindi ka man lang nabuntis. Sa tingin ko, isa kang inahing manok na hindi nangingitlog. Masamang babae. Ikaw, mangangahas na kanselahin ang engagement party. Tingnan mo lang, ipapakita ko sa'yo. Suking, dahil sa pagpupumilit mong tapusin ang engagement party na ito, wala kang karapatang hindi umalis. At dahil sinaktan mo pa si Ruotsi, ang dalaga ng Sugroup, natural lang na parusahan ka. Dahil ayaw mong umalis, manatili ka na lang at uminom ng alak sa kasal. Anong balak mong gawin? Ikaw na isang hamak na empleyado sa kumpanya, siguradong hindi ka pa nakatikim ng masarap na alak. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang mundo. Bitawan mo ako. Sasabihin ko sa'yo ngayon ang engagement party ko. Ang fiance ko at si Dad ay paparating na. Kung maglalakas loob ka pa ring lumapit, maghanda kang lumuhod at magmakaawa mamaya. Tingnan lang natin ngayon kung sino ang unang luluhod at magmamakaawa. Ngayon, sinumang makapagdalasing kay Suking, bibigyan ko ng 500,000. 500,000. Ako na. Kaya ko yan. Bitawan mo ako. Tingnan natin, sino ang maglalakas loob na galawin siya. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na galawin siya. Dumating na ang handog kasal ng Shen Group. Sino ka? Si Shen Jingchen. Ang fiant ni Suking. Totoo pala. Akala ko, nagsisinungaling lang si Suking para magyabang. Bihira magpakita ang tagapagmana ng Shen Group. Bakit siya biglang mang-agaw ng kasal? Ito ang handog kasal para sa'yo. Tingnan mo kung nasyahan ka. 20 piraso ng pambansang alahas. 3 vilya na may tanawin ng ilog. 50% ng shares ng Shen Group na may kabuang 38 bilyong yuan. Ang galing naman props ni Shen Jingchen, parang totoo. Lubos akong nasisiyahan. Apakasalan mo ba ako? Papakasalan kita. Suking. Sinasadya mong maghanap ng tao para lokohin ako. Para ipahiya ako, di ba?
Linyu, niloko mo na ako. Inaasahan mo pa bang maghihintay ako sa'yo? Para lang sa 188,000 na dowry, sinasadya mong maghanap ng gulo. Mga kaibigan, araw-araw akong nagtatrabaho para sa pamilyang ito. Pero hindi ko inakala na ganoon kakasakim. Manager ng subgroup, hindi man lang makapagbigay ng ganoong kaliit na dowry. May gana ka pang magkakasal. Suking, naghanap ka ng aktor para sa pera, para sadyain akong pahiyain. Binigay ko na sa'yo lahat ng ipon ko. Wala akong pera. Ebrero 5, gasto sa Chandy Bar, 285,000. Abril 7, gastos sa tindahan ng ginto, 188,000. Mayo 16 na. Nag-transfer ng 450,000 kay Surwotsi, ang sekretarya mo. Iba pang gastos. At iba't ibang membership cards sa foot massage shops. Ang kabuuang halaga ng lahat ng maliliit at malalaking gastos. Mahigit 1 milyong yuan. Akala ko ba hirap na hirap ka sa buhay, kaya pala ayaw magbigay ng dote. Kaya pala pinagsasamantalahan ang babae. At nagtaksil pa. Hindi. Hindi totoo. Kayo, huwag kayong maniwala sa pinagsasasabi niya. Kaya pala. Sa loob ng 3 taon, tuwing nagpapanggap si Linyu na mahirap, nagsasaya lang pala siya sa labas. Mula pa sa simula, ang gusto lang niya ay ubusin ang lahat ng mayroon ako. King. Nagkasakit na naman si mama kamakailan. Wala akong pera para ipagamot siya. Gulo-gulo talaga ang buhay ko. Ayoko nang mabuhay. Walang anuman. Ayo, huwag ka munang mag-alala. Mayroon pa akong pera dito. Pwede mo munang gamitin para ipagamot si tita. King. Kung wala ka, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Sige, magtatrabaho na ako. Tandaan mong bilhan si titang. Hayaan na. Siguro may emergency talaga si Ayu. Tama. Gumagastos ako para kay Ruotsi. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Matagal na kayong nagkasabwatan para pilitin akong ibigay ang dote. Suking. Pera ko lang ang habol mo. Linyu, sobrang kapal mukha mo. Ang gastos dito, halos kalahati ay galing sa akin. Milyon-milyon na yan. Kusa mo yang binigay. Ang perang binigay mo sa akin, hindi ko ba ginamit para sayo? Ayu. Sabi ng may-ari ng bahay, tataas daw ng 1,000 ang renta ngayong buwan. King. Hindi maganda ang pakiramdam ni mama. Naawa ako sayo. Paano kung lumipat tayo sa mas maliit na bahay? Nakahanap na ako. Kahit na hindi maganda ang lokasyon nito. King. Sanay na ako sa bahay na to. At madali rin ang biyahe papunta at pabalik sa trabaho. Gusto kong araw-araw makita ka ng maaga. Sige na nga. Sa simula, hati talaga tayo sa renta. Pero nang sabihin mong nagkasakit ang nanay mo, ako lang ang nagbayad ng renta sa loob ng 3 taon. Ako lang ang nagbayad ng renta sa loob ng 3 taon. Naunawaan ko na nahihirapan ka. Pero pakiramdam mo, lahat ng ito ay karapat-dapat lang. Bakit hindi ko napasin noon na ang tanga ko? At saka, hindi mo ba naisip kung ako lang talaga ay isang simpleng front desk, paano ako nakagastos ng ganito kalaki sa'yo sa ilang taon? Nga, Saan nakuha ni Suking ang ganoong karaming pera? may tinatago ba talaga siyang pagkatao? Suking. Sa murang edad mo, nakakakuha ka na ng ganoong karaming pera. Baka naman sa labas, may ginagawa kang hindi maganda. Kaya pala gabi ka na umuwi araw-araw. Isa ka palang walang kahihiyang babae. Ang gabi mo nang umuwi, gusto mo bang gutumin ang anak ko? Asensya na po, tita. Medyo natagalan po ako sa trabaho ngayon. Kung mangyari po ulit ito, orderan ko na lang po kayo ng Fangzhai. Ang delivery nila. Delivery? Hindi ba unhealthy ang delivery? Ikaw na bata ka. Gusto mo ba talaga akong saktan? Sej na, magluto ka na. Opo, ngayon na po. Bakit ka pa umupo? Bilisan mong labhan ang polo ng anak ko. Isusuot niya yan bukas. Mapagod din po ako buong araw. Pwede po bang kumain muna ako bago maglaba? Kapag sinabi ni mama na gawin mo. Ang dami mong kwento. Saj, pupunta na ako ngayon. Kumain ka ng marami.
Ano pang hinihinday mo? Magayos ka na nga. Isa ka palang, walang hiyang babae. Araw-araw kahit gaano pa kalate ako umuwi, nagluluto pa rin ako para sa'yo. Pero ganito pala ang tingin mo sa akin. Ang batang yan, ganyan ka ba makipag-usap sa nakatatanda? Tama. Suking, paano ka makipag-usap sa nakatatanda? Isang empleyado lang, magluluto para sa atin. Dapat naman niya yun. Ang mga nasa ibaba, dapat talaga gawin ang gawaing pang ibaba. Mga nasa ibaba? Hindi mo ba naisip na ako rin ay may apelidong Su? Baka siya na ang tunay na anak ng pamilyang So. Ang bank statement na to, mukhang totoo naman. Mga ginoo at ginang, ako ang tunay na anak ng Sugro. Siya. Isang dayaan lang. Dahil lang sa 188,000 na dowry, pwede nang kanselahin ang kasal. Anong klaseng anak ng mayaman yan? Akala mo ba dahil Su ang apelyido mo, pwede ka nang makisali sa pamilyang Su? Ang tanga mo talaga, parang baboy. Hindi mo pa rin ba naintindihan na para lang ako sa 188,000 na dote kaya ako umatras sa kasal, di ba? Mali ba ako? Akala mo ba, kung magkasama kami ni Linyo, wala ka nang kinalaman sa mga perang yan, kaya ginamit mo ang pagkakakilanlan ko para agayin siya, at nakipagsabuatan ka pa sa mga walang kwentang tao para takutin si Linyo. Ang sama mo kalaga. Ah, ganoon pala. Suking, gusto mo na namang mangikil ng pera, at gusto mo pang makapasok sa pamilyang Lin namin? Wala namang ganoong kabuting kapalaran sa mundo. Ang pamilyang Lin namin ay hindi nangangailangan ng gold digger na tulad mo. Umalis ka na ngayon. Huwag kang magkunwari dito. Sa lahat ng nairito. Sa loob ng 1 buwan simula ngayon. Lahat ng gagastusin ninyo sa hotel na ito ay ako ang magbabayad. Pakiusap, magsalita kayo ng patas. Si Suking. Hindi ba siya isang gold digger na nagpapanggap? Suking Gold Digger, lumayas ka. Suking Gold Digger. Suking, kung matalino ka, pumayag kang walang dote. At pumasok sa pamilyang Lin para pagsilbihan ako. Ako, si Mama at si Ruotsi. Kung hindi, ipapa-expose ka agad ni Ruotsi para hindi ka na makabangon habang buhay. Gusto mo bang maging gold digger dahil sa 188,000? O gusto mong maging comfortable at pagsilbihan ako sa natitirang buhay mo? Pag-isipan mo ng mabuti. Sinasabi mong dahil sa 188,000 ay magiging gold digger ako? Sige, bakit hindi mo muna sabihin kay Linyo na bayaran ang lahat ng utang niya sa akin sa mga nakaraang taon? Suking, maliban sa upa, ay tayo sa loob ng 3 taon. May utang ako sa'yo, huwag kang magsinungaling. Bakit may kinsay? Hindi mo ba sinabi sa nanay mo na hindi ako kumakain ng kinsay? Paano malalaman ng nanay ko kung ano ang ayaw mong kainin? Unang beses mo palang makita ang nanay ko, huwag mo siyang ipahiya. Mamaya, kumain ka ng marami sa hapagkainan. Ngayon, bumili ako ng sariwang kinsay sa palengke para gawing dumplings. Buong umaga ko, yang pinaghirapan. Tikman mo na. Said, Salamat, tita. Busog na ako. Mauna na kayo. Ano ang pinakaayaw kainin ni Kingking? Ang bagong manugang, kailangan bigyan ng leksyon. Ma, pinakaayaw ni Suking ang kinsay. Bakit mo basta-basta tinitingnan ang cellphone ko? Kaya alam mo nanay mo hindi ko naman gusto ang kinsay. Tapos sadyang kinsay na dumpling pa ang ginawa mo para sa akin. Para lang ba yan sa pagpapahiya sa akin? Nako, ganyan naman talaga ang pag-iisip ng mga matatanda. Kung susundin mo lang, wala namang mawawala sa'yo. Ting-ping, tingnan mo, hindi naman kami mayaman. Hindi madali para kay mama na ipagluto ka. Hindi ba dapat magpakita ka ng pasasalamat? Anong ibig mong sabihin? Ang mga dumpling na gawa ni mama, para sa akin, ay napakahalaga. Hindi yan mabibili ng kahit magkano. Pero dahil girlfriend kita, bibigyan kita ng discount. 1,000 piso bawat isa. Kasama yung dinura mo, 3 lahat. 3,000 piso lahat. Cash o alipay? Linyo, noong pumunta ako sa bahay niyo para ipahiya akong nanay mo, pinagluto niya ako ng kinsay na dumpling. Tapos pinabayaan mo ako ng 3,000 piso.
Bahagi rin ba yan ang paghahating gastos? Kusa mo yang ginawa. Isa pa, ako ang nagligtas sa'yo. Kung hindi dahil sa akin, matagal ka nang dinala sa liblib na bundok at hindi na malalaman kung buhay ka pa. Dahil lang doon. Lahat ng ipon ko sa buhay, hindi pa sapat para sa akin. Nangangahas ka pang humingi ng pera sa akin. Siya pala ang nagligtas sa kanya, pero humihingi pa rin ng load. Talagang walang utang na loob. Ang mga taong tulad niya ay dapat magbayad ng utang na loob. Nagligtas sa buhay. Hindi ako ang nagligtas kay Suking noon. Linyo, sa sobrang dami ng kasinungalingan mo. At sarili mo niloloko mo na, di ba? Linyo, sa sobrang dami ng kasinungalingan mo, pati sarili mo niloloko mo na, di ba? Impossible. Ang dilim ng eskinita noon. Walang nakakita. Ako ang nagligtas sa'yo. Suking, dahil lang sa pera, pati ang utang na loob sa pagligtas ng buhay ay pagdududahan mo. Hintayin mo. Utang na loob sa pagligtas ng buhay? Tingnan mo ito. Ito ang pinakuha ko sa isang tao mula sa istasyon ng pulisya. Ang kaso ko noon nang ako ay dinuko. Paano nagkaroon ng CCT? Ang nagligtas sa akin ay may peklat sa kanang braso. Nasaan ang peklat mo? Ako. Nakalimutan ko. Ako. Kumupas na ang peklat. Kumupas na. Ganoon kalalim na peklat. Pwede bang bigla na lang mawala yan? Kaya pala may nagganggap sa pagkatao ko. At patuloy na kasama niya. Linyo, nagpanggap kang tagapagligtas ko. Sa loob ng 3 taon, pinagsamantalahan mo ako para makakuhang pera. Ito ay panloloko na, alam mo ba? At ikaw at ang nanay mo ang apang insulto ninyo sa akin sa loob ng 3 taon. Ibabalik ko sa inyo lahat yan. Magaling lang ang balat ko mag-regenerate. Anong masama kung walang peklat? Hindi pa rin yan patunay na hindi ako ang nagligtas sa'yo. Isang front desk receptionist ka lang. Kilala mo pa ang mga taga-public security office. Fake ang record na yan. Hindi ka na makakakuha ng pera. Gusto mo lang bawiin ang mga naibigay mo. Kaya sinasabi mong nanloloko ako. Ikaw ang nanloloko. Suking. Hindi ko inakala na isa ka palang manloloko. Patawag ako ng pulis ngayon para ipahuli ka ng mga taga-public security. Hello, may manloloko dito. Sino mang mga hasgalawin siya? Ay kalaban ng Shen Group. Shen Group. Ikaw na isang artista. Palagang na-addict ka na sa pag-arte. Sa totoo lang, dahil sa 3 taon nating relasyon, bibigyan ko pa sana kayo ng kaunting respeto. Pero dahil gusto nyo akong ipahiya, huwag nyo akong sisihin kung ilalantad ko kayo. Ilabas ang ebidensya. Ako ang boss dito. Kung gusto mo magpatuloy sa trabaho rito, magbayad ka ng proteksyon. Paano kung ayaw ko? Kung ayaw mo, bubugbugin kita hanggang sa maghanap ka ng ngipin mo sa sahig. Tigil. Shen Group. Aba. Isa ka lang palang hamak na delivery rider. Tulad ni Suking. Isa ka lang hamak na tao. Suking. Ang pangit naman ng panlasa mo. Alaga nga naman, ang isang tulad mo, dahil ayaw na ng anak ko sa'yo. Ito lang ang klase ng tao na mahahanap mo. Ito. Maniniwala ka ba? Siya ba talaga ang tagapamilyang Shen? Suking, para lang inisin ako, naghanap ka ng delivery rider para magpanggap na mayaman? Ang mga regalo mo, inarkila mo lang din, di ba? Ang galing nyo umarte, bakit hindi na lang kayo maging artista? Sayang naman. Isang receptionist, tapos isang delivery rider. Bagay na bagay talaga kayo. Kung ako sa inyo, mag-delivery na lang kayo pareho. Sakto naman. Makakapag-alagaan pa kayo sa isa't isa. Mga kalokohan lang yan. Ito ang tagapagmana ng Shen Group. Si Ginoong Shen. Ang pagde-delivery ay para lang sa aming amo para maranasan ang totoong buhay. Akala mo ba bata ako? Ang kalokohan ng dahilan yan. Paano mo pa nasabi yan? Kung totoo, magpakita ka ng patunay na ikaw ang yung master ng Shen Group. Tama yan. Walang ebidensya ang mga sinasabi mo. Sige, tingnan natin kung paano ka magpatuloy sa pag-arte. Black card. Ito yung card na kailangan ng 6 na milyong kita araw-araw bago ka makakuha ng black card. Pero ang card mo to, sa tingin ko, yung binibili online ng 20 piso na maramihan yan, di ba?
Gamit ang ganitong kalat, para lang magkakaimportante, talagang walang hiya ka. Kung gusto mong magpakamayaman, huwag kang magtaka kung mahampas kita. Dalhin ang Yes Machine. I-verify natin ang pondo ngayon din. Tingnan natin kung ang black card mo ay may laman nga. Dalhin ang Yes Machine. Gusto kong i-verify ang pondo ngayon din. Kayo ang nag-utos na iswipe ko ito. Nagpapanggap pa rin kayo. Mamaya, kapag walang lumabas na pera. Tingnan natin kung paano kayo ayusin. Bilisan nyo, huwag magsayang ng oras. Sandali. Maghanda na kayong manood ng magandang palabas. Hindi ma-detect ang balanse. Di ba sabi ko na? Pek nga, hindi man lang maswipe ang balanse ng card na yan. Paano pa kayo magpapanggap na tagapagmana ng Shen Group? Nakakatawa talaga. Anong nangyari sa inyo? Peke talaga ang batang yan. Hindi nga ma-detect ng card ang balance. Ngayon, ano pa ang masasabi nyo? Hindi ma-detect ng Yes Machine ang balance. Ang asset na yan ay dapat nasa bilyon. Siya nga pala ang batang master ng Shen Group. Ang pamilya Lin ay nakahanap ng katapat nila. Paano kung hindi? Kung hindi ka, bubugbugin kita hanggang sa mawala ang mga ngipin mo. Ang delivery guy na tinulungan ko lang ay ang batang master ng Shen Group. Impossible. Talagang impossible. Ninanakaw mo lang ang card na yan. Manloloko ka. Magkasabwat kayo ni Suking. Linyu, dapat may ebidensya ka sa sinasabi mo. Pinatunayan na ni Jingchen ang kanyang pagkatao. Ikaw naman, patuloy kang nagsisinungaling dito, nagpapanggap na tagapagligtas. Sino sa inyong dalawa ang manloloko? Ano sa tingin mo? Say. Kahit totoo pa yan, Suking, isa ka pa ring mababang uri. Paano ka naman naging pinahahalagahan ng tagapagmana ng pamilyang Shen, Shen Jingchen? Alam ba ng pamilyang Shen na ginagawa mong basurahan ang sarili mo? Ngayon, hindi ikaw ang nagtatapon sa akin. Ako, si Suking, ang magpapalit ng asawa. Ang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa akin. Magkapalit ng asawa. Ang lakas naman ng loob mong magpabango ng pangalan mo. Sa tingin mo lang naman, wala kang napala kay Linyu, kaya pilit mong pinapataas ang sarili mo. Yaw Master Shen, pinapayuhan kitang mag-ingat ka sa pagbili. Huwag kang magkapaloko sa babaeng yan, kay Miso na nagpapanggap na disente. Isa lang siyang manlolokong babae na mababa ang pinagmulan. Ayaw pang ang bigyan ang pamilyang Lin ng apo. Anong karapatan niyang magsalita tungkol sa pagpapalit ng asawa? Sa tingin ko, nababaliw ka na sa paghahangad ng yaman. Anong ginagawa mo? Bakit? Hindi ka pa ba magmamadali habang tulog ang anak ko? Para mag-aanak kayo. Kung hindi, sa pamilya namin, wala kang pwesto. Hindi pa kami kasal. Ang tungkol sa anak, sa ibang araw na lang. Walang silbi. Paano ka makakatipid sa dote kung hindi ka mabubuntis? Dati tiniis ko ng tiniis pero hindi ko pa rin nakuha ang tunay na pagmamahal. Puro biro lang pala ang lahat. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang apihin ako. May karapatan ba akong magpalit ng asawa? Kapag dumating ang tatay ko, malaman ninyo ang lahat. Suking. Hindi ka pa ba gising? Inaakala mo ba talagang ikaw ang dalaga ng pamilyang Su? Sig, titingnan ko kung paano ka tutulungan ng patay mo na hindi namin alam kung nasaan. Kahit dumating pa ang tatay mo, ano naman? Baka naman, pupunta siya para linisin ang basura na naiwan sa engagement party namin. Hahaha. Tara na. Para suportahan ang anak ko. Linyu, ang tatay ko para sa kasal natin naghanda ng bilyong-bilyong dot. Para sana sa'yo bilang magiging manugang niya. Pero ngayon, hindi na kailangan. Dahil hindi ka karapat-dapat. Bilyong-bilyong dote? Suking, ang galing mo talagang mag-imbento ng kwento. Lalo kang gumagaling. Isang ordinaryong receptionist lang, may bilyong-bilyong dote. Nang mabuking, nagmamadali, ginagamit ang mga kalokohang ito para bawiin ako. Kami, ang pamilyang Lin, hindi namin kailangan ang pera na iniisip mo. Huwag kang magkunwari na mayaman dito. Nakakasuka ka tingnan. Sa mundong ito, si Shen Jingchen lang. Ang karapat-dapat maging manugang ang pamilyang Su. Nagsisinungaling ka. Ako ang tunay na dalaga ng pamilyang Su. Gumamit ka lang ng kung anong hindi magandang paraan para lokohin si Shen Jingchen. Sinasabi ko sa'yo,
Nag-report na ako sa pulis. Malapit nang dumating ang mga pulis dito. Sa oras na yon, ang tunay mong mukha bilang manloloko ay hindi mo na maitatago. Sino ang nag-report? Anong nangyayari dito? Nandito na kayo. Siya yan. Nandito na kayo. Siya yan. Bilisan nyo, arestuhin nyo siya. Sa wakas dumating na kayo, Kapitan. Ang babaeng manloloko na to. Peke ang ginawa niyang kaso tungkol sa pagliligtas ko sa kanya, ang mga dokumento. Sabi niya niloko ko raw siya. Pinipilit niya akong bayaran siya ng milyon-milyon. Pangingikil yan, Kapitan. Bilisan nyo, arestuhin nyo siya. Sabi niyo peke ang dokumento ng kaso? Nasaan ang ebidensya? Ito ang matibay na ebidensya na peke ang ginawa niya. Ang pirma dito, at ang mga tinatawag na screenshot ng CCTV. Lahat yan fake. Kapag na-verify nyo yan, ididemanda ko siya sa ngalan ng Sugroup. Idedemanda ko siya. Hindi lang siya magbabayad ng pera, ipapakulong ko pa siya. Para sa buong buhay niya, hindi na siya makakabangon sa Jing City. Ang pagpeke ng mga dokumento ng kaso ay isang napakaseryosong sitwasyon. Kapag napatunayan, 10 hanggang 8 taon ang sentensya. At gusto ko ring ipaalala sa inyo, ang mga orihinal na dokumento ng mga lumang kaso ay mahigpit na binabantayan. Ang sinumang makakakuha ng ganitong uri ng dokumento ay may malalim na koneksyon sa tanggapan ng seguridad. Ang pamilya Su hindi na angailangan ng anumang koneksyon. Suking, sa tingin ko nababaliw ka na. Malapit ka nang mamatay, pero matigas pa rin ang ulo mo. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Kapitan, huwag mo na siyang patulan. Dakpin nyo na siya agad. Dakpin nyo ang sinungaling na yan. Ang impostor na yan. Bilisan nyo. Ang tao ay dapat managot sa mga sinasabi niya. Sa kulungan, wala kang mapapayakan. Ito, paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Ibigay mo sa akin ang scanner. Ang file na ito ay totoo. Bawat pahina ay may original na archive code. Ang bawat puwerma at selyo sa bawat pahina, pagkatapos ma-verify, ay sumusunod din sa mga kinakailangan. Walang pekeng dokumento. Impossible. Talagang impossible. Ako ang nagligtas sa kanya sa eskinita noon. Ako ang nagligtas sa kanya noon. Ang anino na may peklat. A-generated yan. Si Suking. Si Suking ang sadyang nagpapahamak sa akin. Nagpapahamak sa'yo? Ang trauma ng pagduko 3 taon na ang nakalipas, hanggang ngayon gabi-gabi akong nananaginip ng masama. Sa mga nakaraang taon, ginawa ko ang lahat para makipag-ugnayan sa mga pulis para lang mahanap ang mga kidnapper. Paano ko naman magagawang mandaya sa bagay na to? Ang litretong ito ay hindi gawa ng AI. Bawat detalye sa larawan ay sumusunod sa totoong pisikal na lohika. Walang daya. At saka, alam mo ba kung bakit sa loob ng 3 taon buong puso akong naglingkod sa'yo? At nagbigay din ang lahat sa nanay mo? Kasi akala ko, ikaw ang nagligtas sa akin mula sa mga kidnapper 3 taon na ang nakakaraan sa eskinita. Tinuring kitang tagapagligtas ko. Ang taong pagkakatiwalaan ko habang buhay. Pero nalaman ko lang sa huli na sobrang mali pala ako. Ang ituring kang tagapagligtas. Ngayon ko lang nalaman, isa ka lang asong nagnakaw ng kredito ng iba at nandaraya ng kabutihan ng iba. Kaya pala ang dami niyang pinagdaanan sa mga taong ito. Kahit totoo ang record, malamang peke ang nilalaman niyan. Alam ko na. Matagal mo nang alam. Kaya gumamit ka ng totoong record na may halong take. Ganoon nga. Ako ang nagligtas sa'yo sa eskinita noon. Gusto mo pa akong siraan gamit ang pekeng ebidensya. Alam ko na. Ayaw mo lang sa akin dahil kulang ang bigay kong dote. Sinasadya mong gumamit ng pekeng ebidensya para pilitin akong bigyan ka ng pera. Ikaw na babaeng demonyo ka. Anak, umupo ka lang diyan at maghintay. Upunta lang si nanay sa banyo. Na. Ang upuan sa EI room ng ospital. Mas komportable siguro kaysa sa upuang bakal na to. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Hindi pwedeng umamin. Kung umamin ako, tapos na ang lahat. Kailangan kong ipilit na siya ang nagpake. Hindi nagpeke si Suking. Dahil noon, sa eskinita, ang nakipaglaban sa mga kidnapper.
at nagdala sa kanya sa ospital, ay ako. Kalokohan. Paano naman magiging ganoon kaswerte ang lahat sa mundo? Ikaw ang tagapagmana ng Shen Group, at ikaw din ang nagligtas sa kanya? Hindi ikaw ang magsasabi kung peke o hindi. Pupuntahin ko ang hepe ng presinto. Mapapatunayan niya na ang nilalaman. Dokumentong ito ay totoo. Sino ba ang akala niya na siya? Kaya niyang tawagin ang hipe. Hindi na kailangan mag-isip bago magsinungaling. Titingnan ko nga kung paano babagsak mula sa langit ang hepe na yan. Hello, Dad. Pakiusap, papuntahin mo ang hepe ng presinto. Dito sa engagement party. May nagdududa na pineke ang mga dokumento ng kaso noon. Sig. Atawagan ko agad ang hipe. Darating din ako agad. Bilisan mo. Hinding-hindi ko hahayaang apihin ang anak ko. Suking, naggapanggap ka pa rin. Ngayon, tuturuan kita ng lesyon para malaman mo kung sino palaga ang tunay na binibini ng pamilya Su. Ikaw, Shen Jingchen. Pinapayuhan kitang maging matalino. Agad kang lumayo sa manlolokong si Suking na yan. Putulin mo ang koneksyon mo sa kanya. Kung hindi, dahil sa Shen Group, hahayaan kitang mabuhay. Ang pundasyon ng Su Group ay mas matibay kaysa sa Shen Group ninyo. Ang impluensya nito sa Jing City ay mas nakakalamang kaysa sa ibang mayamang pamilya. Kung talagang gusto mong manatili sa tabi niya para protektahan siya at ayaw mong umalis, wala akong magagawa kundi ipatigil ang lahat ng proyekto ng Su at Shen Group kapag bumagsak ang stock ng Shen Group. Tingnan natin kung paano ka magpapaliwanag sa mga nakatatanda ng pamilya Shen. Naniniwala ako na si Suking ang tunay na binibini ng Su Group. Tungkol naman sa kooperasyon. Hindi natatakot ang Shen Group sa banta. Bukod pa rito, ang banta ng isang peking anak. Kung ayaw sa maganda, eto na ang masama. Siege. Kung kayong dalawa ay nagmamadaling magpakamatay, huwag niyong sisihin ang tigas ng loob ko. Ipag-utos agad, ipahinto ang pakikipagtulungan ng Su Group at Shen Group sa lahat ng kasalukuyang proyekto, at kanselahin ang lahat ng di pa napipirmahang kasunduan. May lakas ng loob ang Shen Group na lumaban sa akin. Ruotsi, ang galing mo naman. Hayaan silang makita ang tunay na kapangyarihan ng tunay na anak ng pamilyang Su. Linyu, ikaw ngayon ay parang asong tuta na sumusunod sa pera. Pero sayang naman, napili mo ang maling amo. Kampante ka lang, hindi kailanman papayag ang pamilyang Su na itigil ang pakikipagtulungan sa pamilyang Shen. Wala siyang karapatang gawin yan. Suruoksi ang pagpapanggap mo bilang anak ng Su Group at pagloloko sa mga tao sa labas. Ngayon, haharapin ko ang parusa para sa iyo at sa asong tuta sa tabi mo. Magbabayad kayo ng maayos. Ako ang department manager ng Su Group. Narito ako sa posisyong ito dahil sa tulong ni Ruotsi. King. Ako ang may kasalanan. Ako ang hindi makapagbigay sa iyo ng buhay na gusto mo. Ang sahod ko, hindi sapat para sa mga gastusin. Ayos lang. Ako na ang bahala. Dad, tulungan mo na si Linyu, please. Isipin mo na lang na siya ang nagligtas sa buhay ko. Sige na, Dad. Sa tingin ko, sinasadya lang niya magkunwaring mahirap para bigyan mo siya ng pera. Dad, hindi ganoong tao si Linyu. Kung hindi ka papayag, hindi ako tatayo. Sig. Naiintindihan ko. Gagawin ko siyang department manager sa branch office. At tataasan ko ang sahod niya ng 30%. Ayos na ba yan? Halika na, tumayo ka na. Salamat, Dad. Ikaw kalaga. Ikaw ang pinakamabait sa akin. Ayun, nakabalik ka na pala. May gusto akong pag-usapan sa'yo. Akabili ko lang ang health supplements para kay tita at marami rin akong biniling bagong gamit sa bahay. Kaya halos wala na akong pera. Kaya kulang pa ng kaunti. Tingnan mo. Pwede mo ba akong tulungan na bayaran muna? King. Gusto kitang tulungan. Pero, alam mo naman ang sitwasyon ngayon, di ba? Maliit lang ang sahod ko kada buwan. Kailangan ko pang dalhin ang nanay ko sa check-up. Kulang ang pera. Hindi naman sa ganoon. Hindi ba't mahigit 50,000 ang sahod mo kada buwan? Bukod pa dyan ang mga binibigay sa'yo ng kumpanya. Mga benepisyo at bonus. At ang regular na pinapadala sa'yo araw-araw. Suking. Iniimbestigahan mo ako? Hindi. Hindi ka ba nandidiri?
Hindi yun ang ibig kong sabihin, Ayu. Ang iniisip ko lang, kulang ang pera natin ngayon. Tayong dalawa. Said. Manatili ka sa bahay at mag-isip-isip. Sa labas ako titira. Ayu. Kaya pala, ang posisyong ibinigay ko sa'yo ay naging matalim na kutsilyo na tumusok sa akin. Linyo, bakit sa tingin mo? Mula sa pagiging maliit na empleyado, diretso kang naging department manager sa loob ng 3 taon. Ang kakayahan mo ay, mahina ang performance mo. Bakit ang bilis mong umakyat? Sasabihin ko sa'yo. Ako ang nagmakaawa sa tatay ko para itago sa lahat ang pag-promote sa'yo. Pati ang performance bonus mo, ako ang palihim na nagpapabayad sa kumpanya para sa'yo. Lahat ng meron ka sa subgroup, lahat yan ay bigay ko sa'yo. Ikaw, isang front desk employee sa branch office, at ang tatay mo ay isang basurero. Paano niya ako mapopromote sa manager? Ang tanga ng panloloko mo. Akala mo ba tanga kami? Huwag mong sabihin, pati ang Shen family yung master sa tabi mo ay naniwala. Dahil sa kagustuhan mong kumampi kay Suking, maghintay ka na lang sa pagkalugi ng Shen Group. Shen Jingchen. Shen Jingchen. Ma, bakit ka nandito? Ito ba? Kung hindi ako dumating, para lang makatakas sa kasal, magpapakasal ka na lang sa kung sino. Hindi ako basta-basta naghahanap ng tao. Tita, kayo po. Alam mo ba? Para sa babaeng yan na hindi mo kilala, sino ang kinalaban mo? Anong sabi mo? Nag-utos na ang Su Group. Sinuspindi ko ang pakikipagtulungan sa Shen Group. Bumababa ang presyo ng stock ng Shen Group. Gusto mo bang ang 3 henerasyong pinaghirapan ng pamilyang Shen masisira sa kamay mo? Paano nangyari? Tita, huwag kang mag-alala. Baka may pag-asa pa ang lahat. Ikaw ba si? Tita, ako po si Suruotsi. Ako po yung kumawag kanina. Sinuspinde ang pakikipagtulungan sa Shen Group. Ang dalaga ng pamilyang Su. Anong pag-asa ang sinasabi mo? Ayoko ring kanselahin ang kooperasyon. Pero ang anak mo, talagang pinagalit niya ako. Tita, mas mabuting kausapin mo ng maayos ang anak mo. Humihingi lang siya ng tawad. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong si Jingchen ay magbibigay sa iyo ng maayos na paliwanag. Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng kawad kay Roxy. Kung hindi ka niya patawarin, huwag kang tumayo. Lumuhod ka. Nakita mo na, ako ang tunay na dalaga ng pamilyang Su. Hindi ako yung mga impostor na puro salita lang sa labas. Si Miss Su ang tunay na mayaman. Kasalanan ni Jingchen. Siya ang nakasagasa sa inyo. Ang pamilyang Su at Shen ay matagal nang magkasosyo. Parang pamilya na. Hindi pwedeng dahil lang sa maliit na bagay na ito ay maputol ang koneksyon. Kung gusto mong patawarin kita, ang pagluhod at paghingi ng tawad ay hindi pa sapat na katapatan, maliban kung matugunan mo ang 3 kondisyon ko. 3? Kahit 30, papayag kami. Una, putulin ni Shen Jingchen ang lahat ng koneksyon kay Suking. Hindi na sila pwedeng mag-ugnayan mula ngayon. Ang alawa, gusto ko ang 10% ng shares ng pamilyang Shen bilang kabayaran sa akin. Ang 3, paluhurin ko siya at mag-sorry sa akin. Ang 3 kondisyong ito ay hindi pwedeng mawala ang isa. Kung hindi, tuluyan nang maatapos ang kooperasyon sa Shen Group. Ang 10% ng shares ay hindi maliit na halaga. Pero kung mapuputol ang kooperasyon sa Su Group, matatapos na ang lahat. Jingchen, humingi ka ng kawad kay Suruoxi. Mangako ka, nahihiwalayan mo si Suking. Paano kung hindi ako humingi ng tawad? Naniniwala ako kay Suking. At sa buong buhay ko, siya lang ang papakasalan ko. Ikaw na anak na walang utang na loob, masisira ang pamilyang Shen. Pinoprotektahan mo pa rin ang babaeng yan. Bakit ko ba pinalaki ang hangal na yan? Hindi hiwalayan ng Su Group ang pamilyang Shen. Dahil kay Jingchen, ang kooperasyon ng Su at Shen ay magpapatuloy. Kagabi, iniutos ko ng wakasan ang kooperasyon ng Su Group at Shen Group. Suking, akala mo ba sa ilang salita mo lang, maibabalik mo pa? Suking, tigilan mo na ang pagyayabang. Alam ng lahat na isa kang gold digger na habol lang ang dote. Ngayon, nakakapit ka na sa pamilyang Shen, kaya natural lang na ayaw mong bumitaw. At pinipigilan mo pa ang mahalagang usapin ng pamilyang Shen at Su. Jingchen, narinig mo ba? Niloloko ka lang niya.
Ma. Suruotsi. Naging kabit ng isang manager. Ito ba ang ginagawa ng isang mayaman na tagapagmana? Ginagawa ba yan ng isang mayaman na tagapagmana? Ano bang kabit-kabit ang sinasabi mo? Ang kooperasyon ng pamilya natin sa Sugroup ay talagang nasuspinde na. Nagdududa ka pa rin sa pagkakakilanlan ng kagapagmana ng Sugroup. Humungi ka agad ng kawad kay Suruoksi. Umuwi ka na at mag-isip-isip. Mukhang ang lalaking kinakapitan niya ay isang mahalagang miyembro. Na may hawak na shares sa loob ng kumpanya. Tamang-tama para tulungan si tatay na linisin ang mga peste sa kumpanya. Hindi ako alis. Ma. Si Suking ang asawang pinili ko. Sa buhay kong ito, siya lang ang pakakasalan ko. Tita, huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos naming ikasal ni Jingchen, ibibigay ko ang 15% ng shares ng Sugroup nang walang bayad kay Jingchen. At sinabi rin ang tatay ko na ibibigay niya ang Wanghai Island sa South Pacific bilang regalo namin sa kasal. 15% ng shares. Hindi niya talaga alam. Ang lakas ng pamilyang Su sa mundo ng negosyo. Baka hindi mo na alam kung saan nakaharap ang pangunahing pinto ng Sugroup. Ang maliit na isla. Galing lang sa pinutol na mapa, di ba? Wanghai Island ay isang isla na pinag-agawan ng mga mayayamang pamilya na matagal nang binili ng isang misteryosong kliyente. Puro kasinungalingan ang labas mo. Hindi ko hahayaan si Jingchen na pakasalan ang isang babaeng puro kasinungalingan. Suking. Puro ka talaga kasinungalingan. Saan na yung yabang mo kanina? Nga pala, hindi ba sinabi mong inanyayahan mo ang hepe ng pulisya? Para patunayan ang pagkakakilanlan mo. Ang tagal na naman, nasaan na siya? Baka naman, nagbayad ka lang ng ilang daang piso para sa isang artista. Tapos, dahil sa mababang bayad ko, umakas na siya sa gitna ng daan. O baka naman, wala talagang ganitong bagay, at puro gawa-gawa mo lang yan. Kapitan, bilisan nyo na siyang arestuhin. Sayang lang ang oras natin. Bilisan nyo na. Sino ang may lakas ng loob na galawin siya? Miss So. Asensya na po, na-late ako. Nandito na ang hepe ng pulisya. Ang hep ng pulisya. Anong nangyari sa'yo? Chief, sabi nila, ang kaso na personal ninyong inaprubahan at ibinigay sa akin noon ay pek, at gusto pa nila akong arestuhin dahil sa pagpek. Kaya inimbitahan ko kayong ayon. Umaasa akong mapapatunayan ninyo ang aking pagiging inosente. Ang personal na pagbisita ng Chief ng Public Security Bureau at ang kanyang magalang na saloobin. Ang pagkatao ni Miss Suking ay hindi talaga ordinaryo. Kapitan, Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi kaya si Suking na naman ang nagbayad na malaki para sa mga artista? Sa tingin ko, mukhang ang totoo. Manahimik. Chief, bakit po kayo narito? Inaayos ko pa ang mga bagay dito. Gusto kong itanong, anong bagay ang dahilan para arestuhin si Miss So? Si Miss Suking po ay pinaghihinalaang nagpeke ng kaso na inaprubahan ninyo. Nagpapanggap na empleyado ng Sugroup. Si Miss Suruori ang nagtuturo sa kanya. Ang bawat pahina ng kasong ito ay totoo. At ang kasong ito ay personal kong pinangasiwaan at inaprubahan. Legal na hawak ni Miss Su ang mga dokumento. Paano nangyari yan? Magkasabwat kayo. Ako ang nagligtas sa'yo noon. Suking, para lang makasama siyang Master Shen, tinatalikuran mo na ang nagligtas sa'yo. Linyo, hanggang ngayon ba magmamatigas ka pa rin? Buti na lang, ang doktor na nagligtas at nagpagaling sa akin noon ay narito. Hayaan mo siyang magsalita, malalaman mo kung sino talaga. Doktor, pakiusap, sabihin niyo po ang nangyari noon. Nang dalhin si Miss Su sa ospital, wala siyang malay. Ang nagdala sa kanya ay nasugatan din sa aming ospital. Sa parehong palapag ginamot ang kanyang suga. Ayon sa CCTV footage at medical records, ang nagdala kay Miss Su ay may malalim na hiwa sa kanang braso. Pero si Marlene, hindi namin siya ginamot sa ospital noon para sa ganoong uri ng suga. Ikaw. Noon, ang nagdala kay Miss Su sa ospital ay si Mr. Shen. Impossible. 3 taon na ang nakalipas. Paano mo pa naalala ng ganoon kalinaw? Malalim ang sugat sa kanang braso ni Mr. Shen, kita ang buto. Mahigit 10 tahi ang inilagay. Ako mismo ang nagamot sa kanya. Hindi ako maaring magkamali. Nagsisinungaling ka. Siguradong binayaran ka nila. Ako ang nagligtas sa kanya noon. Paano mo nasabing siya yon? Hindi ako nagsisinungaling. Nandyan ang mga medical record. Ang sugat ni Mr. Shen ay kakaiba. Mag-iiwan ito na malinaw na peklat pagkatapos gumaling. Kung hindi ka naniniwala, papayagan mo siyang ipakita ang braso niya. Hindi na kailangan.
Ikaw nga talaga. Ang lalim ng sugat mo. Masakit siguro noon, ano? Ayos lang. Basta't ligtas ka, ayos na ako. Su, hindi mo alam gaano kadelikado ang sitwasyon noon. Nang dalhin ka ni Emartian dito, ang dugo sa braso niya ay tumagos na sa jacket niya. Ang lalim ng sugat, kita na ang buto. Ang tagal bago namin napahinto ang pagdurugo. Buong oras, hawak niya ang kamay mo at ayaw bitawan. Paulit-ulit siyang nagtatanong kung magiging ayos ka. Hanggang sa makapasok ka sa emergency room. Doon lang niya pinagamot ang sarili niyang suga. Huwag kang matakot. Ayos lang. Nandito ako. Ang init ng pakiramdam. Siguradong gagantihan kita. Sir, pakihintay na lang po sa labas. Kung gayon, bakit hindi mo ako dinalaw pagkatapos? Pumunta ako. Nang magising ka, nasa labas lang ako ng kwarto. Pero nakita ko, inaalalayan ka ni Linyu. Akala ko, baka makaistorbo ako sa inyo, kaya hindi na ako pumasok. Linyu. Nagpanggap kang tagapagligtas ko sa loob ng 3 taon. Kaya pala, pinagsamantalahan mo ako ng husto. Akala mo ba maitatago mo yan habang buhay? Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, Pagbabayarin kita sa lahat ng kasamaan mo sa loob ng 3 taon. Pagbabayarin. Suking, tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Sino ka ba sa akala mo? Hindi ka ba isang front desk na yumuyuko sa mga tao? Kahit malaman mo ano ngayon? Front desk, bulag ba kayong laha? Sasabihin ko sa inyo, kung alam nyo lang ang tunay na pagkatao ni Miso, maglulupasay kayo sa pag-iyak. Pagsisisihan nyo, yan habang buhay. Tunay na pagkatao. Chief, bakit pati kayo nagsisimula na ring sumasama sa kanila sa paggawa ng kasinungalingan? Hindi nyo siguro sasabihin na si Suking ay isang nakatagong mayamang dalaga, di ba? Ang ganyang lumang istorya ay lumana. nga, si Suking sa loob ng 3 taon ay nagtrabaho ng husto sa pamilya namin. Kung siya ay isang mayamang dalaga, ako pa ang reyna. Hindi kaya nalito ng hit. Kung mayroon talaga siyang ganyang pagkatao. Bakit ngayon lang niya ilalabas? Alam nyo ba na ang ama ni Suking ay si Sucheng, ang pinuno ng Sugroup? Ang Sugroup ang nagmamay-ari ng 50% ng high-end na medical at bagong enerhiya na industriya sa Jing City. Ang pagiging bastos nyo kay Miss Su ay parang pakikipag-away sa Sugroup. Nagkamali talaga kayo ng kao. Nagsisinungaling ka. Hindi ka naman talaga hep. Isa ka lang sa mga inupahan nilang artista. Nagkakaisa kayo para lokohin ako. Lahat ng ito ay fake. Tumahimik ka. Nabaliw ka na ba? Ito ang pinuno ng aming tanggapan ng pampulisya. Paano mo nasabi yan? Gusto mo bang makulong? Impossible. Hindi ito possible. Impossible. Binibining Su, alagang ibinaba ninyo ang inyong sarili. Ang inyong pinagmulan at katayuan, dapat ay pinahahalagahan at inaalagaan. Ang makisalamuha sa mga taong ito, at makaranas ng napakaraming paghihirap, ay talagang nakakapanghinayang. Ang isang marangal na dalaga ng Sugroup, hindi dapat nasa ganitong lugar, na nagpapababa ng sarili. Chief, huwag na kayong manghinayang. Ang lahat ng ito ay nakaraan na. Ang pagpapanggap ng pagkakakilanlan at pagpaparatang sa iba, ang pagsisinungaling at panloloko, lahat ng ginawa nila isa-isa kong sisingilin. Tungkol naman kay Jingchen, hindi lang siya ang aking fiance, siya rin ang aking tagapagligtas. Lahat ng problema ang Shen Group isa-isang lulutasin ng pamilyang Su. Hinding-hindi pababayaan ng Su Group ang Shen Group. Ruotsi. Ano ba talaga ang nangyayari? Siya ba talaga ang anak ng pinuno ng pamilyang Su? Hindi ba't sabi mo, ikaw ang dalaga ng pamilyang Su? Ruotsi, bilisan mo, ilantad mo sila. Ikaw ang tunay na dalaga, hindi ba? Sino ang nakakaalam kung anong paraan ang ginamit mo para linlangin ang laha? Pero, ang pagiging Sugroup Heres ko, matagal nang mayroong naggatunay para sa akin. Ama ba ako, Ita? Ama ba ako, Ita? Jingchen, hindi pwedeng si Suking ang heres ng pamilya Su. Impossible yan. Nakalimutan mo na ba? Ang nagpatigil ng kooperasyon ng Shen Group ay si Suruoxi. Siya ang kinikilalang anak ng pamilya Su. Ang babaeng ito, hindi ko alam kung anong pangkukulam ang ginamit niya, niloko niya ang hep, niloko niya ang lahat. Pero hindi niya ako maluloko. Hindi mo siya pwedeng hayaang sirain. Ma, pwede ba, huwag na kayong magpangga.
Mula pagkabata. Kailan niyo ba ako itinuring na tao? Sa inyong paningin, isa lang akong kasangkapan ng Shen Group para sa kasal. Kapital niyo para magyabang. Ngayon, pati ba ang buhay ko, gusto niyo paling kontrolin? Ikaw na anak na walang utang na loob. Ang mga mayayamang babae na hinanap ko para sa iyo, bakit hindi mo sila pinapansin? Ma, hindi ko naman sila gusto. Ang gusto o ayaw ay hindi mahalaga. Ipinanganak ka sa pamilyang Shen, kaya dapat mong isipin ang kapakanan ng pamilyang Shen. Kaya kung pamahalaan ng maayos ang Shen Group, hindi ko kailangan ng arranged marriage. Ngayon, sumasagot ka na sa akin. Umalis ka. Hanggang hindi ka nakakapag-isip ng maayos, huwag kang babalik. Seg. Tigilan mo. 3 taon na ang nakalipas, kung hindi mo ako pinalayas, hindi ko sana nailigtas si King King. Hindi ko sana nailigtas si King King. Siguro. Ito ang kadhana. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya bibitawan. Siya ang aking fans. Walang makakakuha sa kanya. At saka malapit na ang aking ama. Tatawagan ko siya ngayon. Sige, hihintayin ko dito. Tingnan natin kung anong kakayahan mayroon ang iyong ama na namumulot lang ng basura. Hello, Dad? Kung hindi ka pa darating, Ang engagement party iyong anak ay masisira ng iba. Ano? Paparating na ako agad. Tingnan mo kung paano ko siya haharapin. Paparating na ang aking ama. At saka dadalhin niya ang kasunduan sa paglilipat ng Wanghailan pati na rin ang dote. Para saksihan ang engagement party namin ni Jing Chen. Pinag-usapan pa rin niya ang isla na yan. Hindi ko alam kung anong panggagayuma ang ipinainom niya kay Shen Jingchen. Huwag ka, parang totoo nga. Hindi ba sinabi ng hipe ng pulisya na siya ang tunay na binibini ng pamilyang Su? Naniniwala ba talaga kayo? Sa tingin ko, si Suruotsi ang tunay na binibini. Itong si Suking, baka gumamit lang ng kung anong paraan para magyabang. Suking, 3 taon na tayo, hindi ko pa ba kilala kung anong klaseng tao ang tatay mo? Puro sinungaling at manloloko. tama. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang tatay niya ay isang basurero. Nga, may mga tao talaga na mahilig magbigay ng walang laman na pangako. Lagi silang gumagawa ng mga kwento na walang basehan para manloko. Pero kahit anong gawin mong paggawa ng kwento, ang peke ay hinding-hindi magiging totoo. Ang pagiging mahirap mo ay hinding-hindi makakapantay sa akin. Kung ganoon, wala akong magagawa kundi maglabas ng ebidensya para patunayan ang sarili ko. Bilang binibini ng Sugroup, ipinapahayag ko mula ngayon, formal kong pinapangalanan si Lin Yu bilang General Manager ng Sugroup. At saka, bibigyan ko rin ng 5% shares sa Sugroup. Totoo ba yan? Alaga? Ruotsi. Nakita niyo na ba? Ang Ruotsi namin ang tunay na mayaman. Kita nyo na, ito ang tunay na benepisyo na ibinibigay ko sa mga taong malapit sa akin. Hindi lang puro salita, ha? Kapag dumating ang tatay ko, ang paglilipat mo ang shares ng Sugroup ng walang pahintulot, pati na rin ang pagpapanggap mo bilang ako, hindi pa tayo tapos. Kung gaano ka kasayang ayon, ganoon din kalakas ang bagsak mo mamaya. Ganoon din kalakas ang bagsak mo mamaya. Hahaha. Suking, ayusin mo muna ang sitwasyon bago ka magyabang, ha? Ako ang nag-utos na tapusin ang kooperasyon sa Shen Group. Ako ang nagtulak sa Shen Group sa bingit ng pagkalugi. Kung ikaw talaga ang may kakayahan bilang isang Sugroup Heres, bakit hindi mo ako pinigilan? Bakit kailangan mo pang hintayin si Shen Jingchen na pilitin ng kanyang ina na lumuhod at humingi ng tawad sa harap ko? Saka, tunay na mayaman, paano ka naging ganoon kakuripot? Kahit ilang milyon lang. Sino ba sa inyo ang hindi nakakaalam na dahil lang sa 188,000 na dote, kinansela mo ang kasal mo kay Lin Yu? Sa hitsura mong ganyan kahirap, hindi ka man lang marunong magpanggap. Nga, kilalang kilala kita. Nakikipag-arkila ka lang sa South City. Naglalagas na ang pintura ng dingding. Maaga kang nawalan ng nanay, at ang tatay mo ay namumulot lang ng basura. Paano ka magiging tagapagmana ng Sugroup? King King. Gusto mo bang maging tayo? Pero ilang araw pa lang tayong magkakilala, ang bilis naman yata. Mula nang iligtas kita. Minahal na kita. Pero, wala akong pera para bigyan ka ng magandang buhay. Napakababa ng tingin ko sa sarili ko. Ikaw. Hindi ka sigurado papayag, di ba? Ayos lang.
Naalala ko nakatira ka rin sa South City. Sa lumang distrito. Pwede tayong umarkilang bagong bahay para mas madali nating maalagaan ang mga magulang natin. Noon, natatakot akong baka mawalan siya ng kumpiyansa kaya itinago ko ang tunay kong pagkatao. Hindi ko inakala na ang mga ito ang magiging sandata niya para atakihin ako. Buti na lang nalaman ko bago ang kasal. Huwag kang magpanggap na tagapagmana ng sugro. Sa tingin ko, mas maganda pa kung kumunta ka sa pamilya Lin at maging katulong para mag-aanak ng apo para sa amin. Pero kanina sinabi ng Hep. Hep? Maraming aktor na pwedeng magpanggap na hep. Siguradong binayaran niya sila. Isang patibong lang yan, para ipilit akong pakasalan siya, at kunin ang pera ko para sa dowry. Suking, huwag ka nang magpahiya dito. Umalis ka na, kasama ang mga aktor mo, at lumabas. Sino ang may lakas ng loob na ipaalis ang anak ko? Sino ang nagsabi na lumabas ang anak ko? Tay, Mga bisita, ito ang tatay ni Suking. Ang maliit na suite na At yan. ang tutsedo. Mukhang mamahalin. Baka naman, Ipon niya sa pagpupulot ng bote, ginastos niya lahat dyan. Uy, may dala pang peking ginto para magmukhang mayaman. Mukhang totoo yang plastic na yan. Siguradong malaki ang ginastos mo sa mga plastic na yan. kailangan mo ba? Nakunin ko ang mga walang laman na bote. Lahat ng yan, ipunin mo. Hindi ka ba natatakot na masasayang lang ang biyahe mo? bilisan mo. Ang bagal mo. Naghintay pa si Dad. Handa ka na ba? Naghintay pa si Dad. Malapit na ang oras. Ay! Nasaan ang regalo mo para kay Dad? Anong regalo? Ito ang unang beses na makikita mo ang pamilya ko. Dapat may dala kang regalo. Niligtas kita. Mabuti na nga lang at hindi ako humingi ng pera sa tatay mo. Umaasa ka pa na bibigyan ko siya ng regalo. Kung gusto mo, ikaw ang bumili. Malaking pabor na ang pagpunta ko. Hawakan mo to. Sabihin mong ikaw ang bumili. Huwag kang magkakamali. Ang isang basurero, karapat-dapat bang uminom ng ganito kasarap na alak? Tara na. Kaya pala, minamaliit ako ni Linyo pati na rin ang pamilya ko. King, nasaan ang sinasabi mong bagong manugang? Ito, siya si Shen Jingchen. 3 taon na ang nakalipas, sa gabing umuulan, siya ang nagligtas sa akin mula sa mga kidnapper. Mabuting bata. Tiwala ako sa panlasa ng aking anak. Mula ngayon, si King ay ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Teka, Siya ang tagapagmana ng Shen Group. Paano siya magpapakasal sa isang karaniwang pamilya at manloloko? Hindi siya kaapat-dapat sa Shen Group. Ay isang gold digger. Niloko niya ako, tapos niloko niya ang pamilyang Shen. Ang kapal ng mukha. Ikaw, Huwag ninyong saktan ang anak ko. Ruotsi, tulungan mo akong maghiganti. Ang mga manlolokong ito, naglakas loob silang gumawa ng gulo sa lugar mo. Bilisan mo, ipahuli mo silang lahat. sino ka para saktan ang tao sa harap ko? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Su. Naniniwala ka ba na ipapaalis ko kayong lahat ng mga security guard ngayon? Pagsisisihan ninyo ito. Ang pamilyang Shen ay hindi magpapakasal sa isang manlolokong hindi alam ang pinagmulan. Suking, huwag mo nang guluhin ang Shen Jingchen namin. Dad? Kailan ka pa nagkaroon ng ganito kagandang anak? Bakit hindi ko alam? Kailan pa nagkaroon ang pamilya Su ng anak na pulad mo? Ang pagpapanggap mo bilang miyembro ng pamilya Su, at ang pagsira mo sa engagement party ng anak ko, dahil lang dyan, kaya kong ipabilanggo ka habang buhay. Ipabilanggo habang buhay. Suking. Ika at ang tatay mo ay puro kasinungalingan. Puro Su group ang sinasabi nyo. Sa tingin ko, isa lang kayong mag-amang manloloko. Puro kayo imbento para manakot ng tao. si Ruotsi ang tunay na Sugroup Harris. Siya ang nagpromote sa akin bilang general manager ng Sugroup. Anong kaya ninyong gawin, kayong mga manloloko? Anong kaya ninyong gawin? Dahil sa pagliligtas mo sa buhay ni King noon. Inagbigyan kita at pinahanap ko sa yar ang posisyon para sa iyo. Tinulungan kita. Hindi ko inakala na hindi ka lang naganggap na tagapagligtas ni King at walang utang na loob, kundi nakipagsabuatan ka pa sa impostor na ito para apihin ang anak ko. Nabulag ka. Alagang nabulag ka. Ikaw na mahanda ka. Ang tanda-panda mo na, hindi ka na lang nagsay sa bahay. Kailangan mo pang sumama sa anak mo para mangganso. Hindi ka ba nahihiya? Sa tingin mo ba, anga kaming lahat? Jingchen,
Halika rito, makinig ka kay mama. Ang pamilya ng babaeng yan ay puro manloloko. Hindi tayo pwedeng kumalon sa apoy. Ang pamilyang Shen ay umaasa pa sa'yo. Ma, huling beses ko na tong sasabihin. Si Kingking lang ang gusto kong pakasalan sa buhay na to. Ano man ang kanyang estado, gusto ko siyang makasama habang buhay. Siya lang ang pakakasalan ko. Ginang Shen, tingnan mo si Jing Chen, pinagtatanggol pa rin ang malolokong yan. Hindi yan pwede. Paano kung ganito? Hayaan mong magkakasal kami ni Jing Chen. Ako ang tunay na anak ng Sugroup. Ang ating dalawang pamilya ang bagay sa isa't isa. Kapag ikinasal kami ni Jing Chen, pinapangako ko, kakanselahin ko ang lahat ng pagpapahirap sa Shen Group. At saka, mag-invest pa ako ng 100 milyon sa Shen Group. Ruotsi. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Kakapromote lang sa akin bilang general manager. Ito, bigla na lang makikipag-alyansa sa kanya. Ruotsi, ang linyo namin, iniwan niya si Suking para sa'yo. Hindi mo pwedeng gawin yan. Isang general manager, paano naman makakapantay sa isang mayamang dalaga na pulad ko? Sa kasal, mahalaga ang pagiging magkapantay. Si Jing Chen lang ang tulad niya ang kapantay ko. Ang isang tulad mo, mas bagay ka pang maging subordinate. Tama ka. Ama na tama ka. Miss Su, napakaintindi mo talaga. Ang pagiging magkapantay ang pinakamahalaga. Jing Chen, bilisan mo at pumayag ka na. Jing Chen. Tita, pumayag na ako. Tingnan mo tayo. Huwag mo akong hawakan. Jing Chen, bakit ka bastos kay Miss Su? Siya ang dalaga ng pamilyang Su. Gusto mo bang sirain ang Shen Group natin? Ayos lang, Ita. Gusto ko ang ugali ni Jing Chen. May personalidad. Kapag kasama si Jing Chen, anuman ang mangyari sa hinaharap, lahat ng ito ay akin na. Ita, ingnan niyo po. Narito na ang venue nanito na rin ang mga bisita. Bakit hindi na lang natin samantalahin ang pagkakataong ito at mag-engage na kami ni Jing Chen para hindi na tayo mag-abala pa sa paghahanda ulit? Dad, tingnan niyo siya parang hindi pa nakakakita ng pera. Sa tingin ko, Panahon na para ilantad ang kanyang pagkukunwari. Para makitang lahat ang kanyang tunay na pagkatao. Kung ano talaga siya. Ama ang sinabi ng anak ko. Panahon na para parusahan ang mga basura na ito. Suruotsi, ako, si Sucheng, sa ngalan ng Sugroup, ay formal na nag-utos na i-blacklist ka. I-blacklist. Ikaw na matandang lalaki na umaasa sa anak mo para mang-scam ng pera at namumulot ng basura araw-araw para mabuhay. Paano mo ako ay blacklist? Talaga bang iniisip mo na ikaw ang pinuno ng Sugroup? Sino ka ba? Ano ba ang pinanggalingan mo? Malinaw sa akin ang lahat. Huminto na kayo ngayon, para may matira pa sa inyong kahihiyan. Mamaya, huwag kayong lumuhod at magmakaawa sa akin. Sa oras na magsisi kayo, huli na ang lahat. Huwag niyo akong subukang lapitan, at huwag niyo ring subukang alamin ang aking pagkatao. Sa tingin ko, wala na kayong maisip na kasinungalingan, kaya nagpapanggap na kayong may alam. Sig, anumang paraan ang alam niyo, ilabas niyo na. Gusto kong makita kung paano niyo ako pagsisisihin. Ipahayag nyo na si Suruotsi ay ipagbabawal sa buong industriya. Simula ngayon, lahat ng kumpanyang nakikipagtulungan sa Sugroup o gustong makipagtulungan sa Sugroup ay hindi pinapayagang kumuha kay Suruotsi. Hindi rin sila dapat makipag-ugnayan sa kanya sa negosyo. Ang sinumang lumabag ay direktang ilalagay sa blacklist. Opo. Ha 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 ha. Narinig niyo ba ang lahat? Sa tingin ko, mayroon kang delusyon. Payo ko sa iyo, dalhin mo na ang anak mo sa ospital para magpatingin. Ako na bahala sa gastusin sa ospital. Mukhang nasa bubog ka lang. Sarili mo lang ang nakikita. Jing Chen, itatanong ko ulit sa'yo. Seryoso ka ba talaga sa pagpapakasal kay Kingking? Hindi lang dahil sa biglaang desisyon, at hindi dahil sa anumang presyon. Shosu, ang pagmamahal ko kay Kingking ay totoo at walang halong kapintasan. Mula nang iligtas ko siya sa ulan noong 3 taon na ang nakalipas, minahal ko na siya. Sa mga taong ito, hindi ko siya nakalimutan. Kung mapapangasawa ko siya, ito ang pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Mabuti. Magaling. Heto. Ito ang dokumento ng pagmamay-ari sa Wanghai Island sa South Pacific, na sertipiko ng pagmamay-ari. Ito ang personal na regalo ko sa inyo para sa engagement.
Hindi ito kasama sa dote. Kung maghahonimon kayo sa hinaharap, o kung gusto niyo ng tahimik na lugar, wala nang mas maganda pa rito. Salamat, tatay. Yung dokumento, nakita ko yan sa T-Date. Yung may gintong takip na yan. Mukhang yun nga ang sertipiko ng pagmamay-ari sa Wanghai Island. Totoo nga. Wanghai Island. Kaya pala, Siya nga pala ang pinuno ng Sugroup. Kung sa engagement party, nalaman ni Linyo na ang Wanghai Island ay regalo ni Dad sa kanya, tiyak na magugulat siya. Anong ginagawa mo? Huwag mong isipin na dahil malapit na ang engagement, hindi ka nagagawa ng gawaing bahay. Mamaya, siguraduhin mong nakahanda ang pagkain at dalhin mo sa kwarto ko. Noon, lubos akong nalulunod sa magagandang pantasya at hindi ko napasin ang tono ni Linyo. Pero mabuti na rin. Fake. Fake yan. Siguradong fake yan. Isang piraso lang yan ng sirang papel. Kahit sinong printing shop kayang gumawa niyan. Nakakatawa kayo, ginagamit nyo yung walang kwentang bagay na yan para manloko. Nakakatawa talaga kayo. Ang dami niyong sinasabi tungkol sa pagban, tapos ngayon, hawak niyo lang yang sirang papel para manloko ng tao. Su Cheng, hindi ba't sabi mo, ibaban mo ako? Bakit hanggang ngayon, tahimik pa rin ang cellphone ko? Sa tingin ko, isa ka lang sinungaling na puro salita lang. Kilos! Ano? Ano? Suroxy. Sa utos ng chairman ng grupo, dahil sa hinala ng pandaraya sa pagkakakilanlan, Ikaw ay agad na tinatanggal sa trabaho at isasama ka sa blacklist ng industriya. makikipag-ugnayan sa iyo ang legal department para panagutin ka. Ikaw. Ikaw nga ba ang chairman ng Sugroup? Sucheng. Ang Sugroup namin ay isang nangungunang pamilya sa Jing City. Hindi namin hahayaan. Nadungisan ng isang tulad mong may bahid ang pangalan namin. Paano ako nagkaroon ng anak na pulad mo? Parehong-pareho talaga. Tama, siya nga. Kinapanayan pa siya ng Financial Channel noong nakaraang taon. Kaya pala ang lakas ng dating niya. Isang bigating tao pala siya. Naku, tapos na si Suruotsi na yon. Impossible. Hindi ito possible. Nagkamali lang kayo. Ako ang tunay na ginang ng pamilya Su. Si Suking ang manloloko na umangkin sa aking pagkakakilanlan. Suruotsi. Ikaw at si Linyo ay talagang bagay na bagay. Gumawa kayo ng kasinungalingan na kayo mismo ay hindi naniniwala pero niloko nyo ang sarili nyo. Nagpanggap na tagapagligtas para lokohin ang damdamin. Nagpapanggap na mayaman para mandaya ng pagkakakilanlan. Ang kakapal talaga ng mukha ninyong dalawa. Lahat yan Lahat ng ito ay matagal mo nang pinlano. Alam mo nang darating ako. Kaya inihanda mo na ang mga aktor na yan. At pinek mo ang mga dokumentong ito. Nalinlang kayong lahat. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ibubuking ko kayo. Kayo. Humanda kayo sa akin. Kayo yan. Naggatawag kayo ng peking tawag. Sisiguraduhin kong masisira ang reputasyon ninyo. Kuya Chen. May nagpapanggap na chairman Su dito. At pati na rin ang dalaga ng Su Group. Sabi pa nila, iboboykot nila ako. Dalian mo, pumunta ka rito at ibuking sila. Nagpapanggap na Chairman Su. Hindi ka ba nagkakamali? Sila ang nagkakamali. Ang mga manluloko na yan, ang galing umarte. Parang kotoo, dalian mo, pumunta ka na. Kung hindi ka pa darating, malilinlang na nila ang lahat. Hindi ka talaga maintindihan. Pupunta ako agad. Titingnan ko kung sino ang nagpapangga. Sig. Narinig nyo ba? Ang tinawagan ko ay ang pinakamahalagang tao sa Su Group. Kasama niya si Chairman Su sa loob ng 20 taon na. Alam niya kung sino ang Koto at Ek. Pagdating niya, ilalantad niya ang inyong masasamang balak. At saka, papatunayan ko sa kanya na ako ang kinikilalang dalaga ng Su Group. Para naman sa inyong. Mag-amang manluloko, maghanda kayong makulong. Siege, hinihintay ko siya. Tingnan natin kung sino ang totoo at fake. Pagdating ng tulong ni Ruotsi, tapos na kayo. Siya. Hindi siya pwedeng maging dalaga ng pamilyang Su. 3 taon kaming magkasintahan. Kung mayaman talaga siya,
Paano nangyari na kahit ilang libong upa lang? Kailangan ta naming hatiin. Tama. Humingi pa nga siya sa akin ng 188,000 para sa dote. Ayu. Tingnan mo itong proyekto. Tingnan mo itong proyekto. Kung maipasa ito ng maayos, makukuha mo na ang bonus mo. Wala akong pakialam sa walang kwentang plano mo. Ano ba yung katok ng katok? Sa gitna ng gabi, Ang ingay. Hindi ba ako makakatulog? Binabalaan kita. Huwag na huwag kong maririnig ulit ang ingay mo. Ita. Bakit ngayon ka lang? Tita, Kagabi po kasi, tinulungan ko si Linyo sa proposal niya. Ginabi po ako. Kaya po ako nahuli. ang anak ko ang nagligtas sa buhay mo. Natural lang natulungan mo siya. Huwag mong gamitin ang anak ko bilang dahilan. Emie. Bakit ka pa nakatayo diyan? Hindi ka pa ba susunod para magbayad? Dahil sa utang na loob na yan, gaano man kasama ang mag-ina ni Lin, sinusunod ko sila sa lahat ng bagay. Tahimik akong nagbibigay. Ngayon na ang oras para sabihin sa kanila ang totoo. Linyo, kalahating yung 3 buwang target na benta ay ako ang gumawa. Tuwing nagkakasakit ang nanay mo, ako ang laging nagbabayad ng gamot niya. Kahit sa medical check-up niya, ako ang laging kasama niya. Dati, iniisip ko na pagkatapos ng engagement party, ipapapromote ko ang tatay ko para gawin kang vice president. Ang paghingi kong dowry ay para lang makita ang sinseridad mo. Pero mabuti na rin. Mabuti na lang at itong huling pagsubok, ang nagpamula sa akin sa tunay mong pagkatao. impossible. Hindi totoo yan. Ruotsi, bilisan mo, ilantad mo sila. Nasaan na ang tagapagligtas mo? Sino ang may lakas ng loob na magpanggap na Chairman Su? Kuya Chen. Kuya Chen, dumating ka na. Sino ang mga ngahas sa teritoryo ng Jin City? Na mang-api sa mga tao ng Subru? Ruotsi. Sino ang nangahas na saktan ka? Gusto na ba niyang mamatay? Sila. Siya ang nagpanggap na Chairman Su. At ang nagpanggap na dalaga ng Su Group. Bilisan mo, tulungan mo akong turuan sila ng leksyon. Sabihin mo sa kanila kung sino ang tunay na dalaga ng Su Group. Ile. Huwag kang mag-alala. Ang pinakamamahal na dalaga ng Subru, tingnan natin kung sino ang mga ngahas na apihin. Narinig niyo ba lahat? Ako ang tunay na pinakamamahal na dalaga ng Su Group. Huwag ka nang kumunganga diyan. Bilisan mo, ang 2 impostor na yan. Bilisan mo, apusin mo sila. Eke pa ang sertipiko ng isla nila. Ang lakas ng loob. Alagang? Kuya Chen, ikaw. Sinaktan mo ako. Kuya Chen, Ikaw. sinaktan mo ako. Ang 2 yan ay mga manloloko. Sinaktan mo ako dahil sa 2 manloloko. Bakit? Bakit mo ako sinaktan? Ako ang kinilala mong anak. Chairman Su. Bakit kayo narito? Patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Hindi ko po alam na narito kayo. Chen Hao. Hindi ko naman alam na ako, si Su Cheng, ay may ganoong kagalang-galang na anak. Sa labas, naglakas loob na makialam sa negosyo ng pamilyang Su. Ako po ay nagkamali. Ako po ay nabulad. Noong nakaraang panahon, sa kumpanya, nakita ko ang babaeng yan. Naisip kong bata pa siya at mahilig sa karangyaan. Kaya pinuri ko lang siya ng kaunti. Sinabi kong may kaugnayan siya sa pamilyang Su. Sino ang mag-aakala na inakala niya talagang siya ay isang dalaga ng mayaman at nagpunta pa sa inyong harapan para magpakita ng kawalang galang? Lahat po ay kasalanan ko. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Chen Hao, ang galing mong anak. Kanina, ginamit mo ang pagkakakilanlan ng anak ng pamilyang Su para tapusin ang kooperasyon sa pamilyang Shen. Ang mga pinsalang dulot nito, natural, ikaw na mabuting ama, ang sasagot sa lahat. Hindi. Sudong, hindi ako. Kasalanan niya lahat. Siya ang kumapit sa akin, pinilit akong tapusin ang kooperasyon sa pamilyang Shen. Nalinlang din ako niya. Pakiusap, imbestigahan niyo po. Kaya pala, totoo nga. Si Suking ay tunay na anak ng pamilyang Su. Chen Hao, sa labas, nagalaga ka ng ganyang bagong laruan. Nilinlang mo siya hanggang sa hindi na niya makilala ang sarili niya. Ang asawa mo sa bahay, alam ba niya ang sitwasyong ito? Huwag. Suzong, pakiusap, huwag. Kung malalaman ng asawa ko, papatayin ako ng pamilya niya. Pakiusap, palayain mo na ako.
Suzong, huwag mo siyang sabihan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Hayop ka. Ikaw ang umakit sa akin. Sinulsulan mo akong tapusin ang kontrata. Papatayin kita. Tigil. Si Chen Hao ay umabuso sa kanyang posisyon at iligal na inilipat ang shares ng kumpanya na nakasira sa interes ng kumpanya. Simula ngayon, babawiin ang lahat ng kanyang shares sa Sugroup at paalisin siya sa Sugroup. Hindi na siya kailanman tatanggapin. Nagkamali ako. Pakiusap, palayain mo ako. Suruotsi, pinalsipika mo ang iyong pagkakakilanlan at ginamit ang pangalan ng Sugroup para kumilos na nakasira sa reputasyon ng Sugroup at naglakas loob ka pang apihin ang tunay na dalaga ng pamilyang Su. Kaladkarin siya palabas. Ipadala sa presinto. Ipaubaya sa legal department para sa pag-uusig, para hindi na siya makalabas habang buhay. Bitawan niyo ako. Suking. Suking. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat inangkin. Ang pagkakakilanlan mo bilang dalaga ng Sugroup. At lalong hindi ko dapat inagaw ang boyfriend mo. Patawarin mo ako. Hindi ko na ulitin. Noong ikaw at si Linyu ay nagsabwatan para lokohin ako, hindi mo ba naisip na darating ang araw na ito? Ngayon ka lang humihingi ng tawad sa akin? Huli na. Lin. Linyu. Na. Hindi ba't nangako ka na magsasama tayo habang buhay? Hindi mo ako pwedeng iwan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Kingping lang ang mahal ko. Ngayon ang engagement party namin ni Kingping. Dahil lang sa ikaw ang nasa pagitan namin, nanggugulo ka. Kung hindi dahil sa'yo, bakit kami magkakaroon ng problema? Lumayo ka sa akin. Tita, Hindi ba kanina lang? napag-usapan na natin ang lahat. Kapag kinasal kami ni Jingchen, tutulungan ko ang pamilyang Shen sa problema nila. Manugang niyo ako. Hindi niyo ako pwedeng pabayaan. Huwag kang magyabang. Wala akong kinikilalang. Manugang na tulad mo. Ang anak kong si Jingchen, pakakasalan niya ay isang tunay na mayaman, si Miss Su King. Hindi ikaw na impostora. Jingchen, nagamali si mama noon, huwag kang magalit kay mama. Isang napakabuting babae si Miss Su, siya lang ang karapat-dapat sa'yo. Kayo ang mga sinungaling. Kayo ay isang grupo ng mga mapagkunwaring basura. Galit na galit ako sa inyo. Mga sinungaling. Kayo ang mga sinungaling. Sinungaling. Talagang isang hamak na kabit. Gusto pa maging Sugroup Harris. Hindi ka karapat-dapat kahit maging tagalinis ng sapatos sa pamilya Su. King, alam kong ikaw ay isang makatwirang tao. Dati, nabulag lang ako ni Suruotsi. Nabulag ako. Araw-araw niya akong sinisiraan. Kaya nagkamali ako sa'yo. King, kung magpakasal ka sa aming pamilya, Alagaan kita. na parang tunay kong anak, ang 188,000 na dote, agad naming kukunin. Walang kulang kahit isang sentimo. Nga, King, hindi ko inakala na ganito kakabait sa akin. Ang dami nating magagandang alaala, nakalimutan mo na ba lahat? Kasalanan ko lahat ito. Ako, babayaran kita. Babayaran? Paano? Ang bagong kotse na binili ko, gamitin mo lang. Ang utang, sabay nating babayaran. Ang halagang ito, para sa pamilya ninyo, wala lang yan. Hindi ba? Tingnan mo to. Hindi ba pwedeng ituloy na ang engagement party? Iniisip mo pa rin yung kotse mo? Linyu, hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Mula pa lang sa simula, sinabi ko na ngayon ang engagement party namin ni Jingchen. Ikaw, tulad ni Suruoxi, ay isang malaking biro lang. Pero, Suking, paano mo nasabi yan? Ang 3 taon nating relasyon, paano mo basta-basta na lang puputulin? Huwag ka nang magulo, pwede ba? Linyu, ginagamit mo na naman ang pera ko para sa games, di ba? Suking, nagulat ako sa'yo, muntik na akong mamatay sa takot. Niligtas ko ang buhay mo. Ano naman kung gumastos ako ng pera mo? Pero hindi mo rin naman pwedeng. Araw-araw puro laro lang ang alam mo.
Paano na ang buhay natin sa hinaharap niyan? Kung hindi mo binanggit ang tungkol sa relasyon, nakalimutan ko na sa loob ng 3 taon, hindi ka lang gumastos ng pera ko at tumira sa bahay ko, ginamit mo pa ang pagliligtas mo sa akin para manipulahin ako. Ang lahat niyan, hindi ba dapat din nating? Ayusin at tag-usapan. Sa loob ng 3 taon, napakabuti ko sa'yo, kahit walang. Tama na, Linyo. Isa kang walang utang na loob. Mga ginang agino. Bilang tagapagmana ng Su Group, ipinapahayag ko ngayon ang agarang pagtanggal kay Linyo sa posisyon niya bilang general manager. Kasabay nito, ipinapataw ko ang isang industry-wide ban sa kanya. Walang kumpanya ang pwedeng kumuha sa kanya. King. Si Linyo namin ay nabulag lang. Nagsisisi na siya. Akiusap, bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Kalad ka rin siya palabas. Huwag niyong dungisan ang lugar na ito. Su King, pagsisisihan mo ito. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Su King, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Pagsisisihan mo ito, sa akin ka lang pwedeng magpakasal. Ang 3 taon nating relasyon. Sinabi ko na babayaran kita. Alagaan kitang mabuti. Kaya kong maging live-in son-in-law ng pamilyang Su. Kaya kong maging alipin ninyo. Live-in son-in-law. Linyo, masyado mo namang pinapataas ang sarili mo. Sa totoo lang, Ang Wanghai Ilan na ito. ay inihanda para sa iyo. Ang posisyon ng Vice President ng kumpanya. At kinausap ko na rin ang Board of Directors ng maaga. Pagkatapos ng engagement party natin, agad kitang ipupwesto para hawakan ang mga pangunahing operasyon. Linyo, Kung hindi dahil sa paulit-ulit kong, agbibigay pasensya sa'yo. akala mo ba ang abalak mo ay hindi ko nakikita? Ang isang taong sakim na tulad mo ay mas masahol pa sa baboy at aso. Huwag ka nang umasa pang makapasok sa pamilyang Su. Mas masahol pa sa baboy at aso. Hindi mo man lang nakilala ang tunay na mayaman. Agad pumunta sa bahay ni Linyo at sa opisina niya. Lahat ng record ng kanyang gastos, pati na rin ang chat history niya kay Suroxy at mga resibong transaksyon. I-print ng walang labis, walang kulang. I-post sa internet, sa official website ng kumpanya at sa lahat ng social media platforms. Huwag kalimutan ang kahit isa. Gusto kong makita ang lahat ng tunay niyang pagkatao. Opo, Miss Su. Miss Su. Kasabay nito, gamitin ang pinakamahusay na abogado ng pamilyang Su para kasuhan siya. Gusto kong ibalik niya ang lahat ng perang nakuha niya sa loob ng 3 taon. Naiintindihan ko. Su King. King, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Su King, pwede mo ba akong bigyan ulit ng pagkakataon? Ibabalik ko ang pera. Nakikiusap ako, Kingping. Linyo, hindi ba't pinahahalagahan mo ang iyong reputasyon? Kung gayon, hayaan mong makita kang lahat. Umalis ka na. King. Huwag mong dalhin ang anak ko. Hindi ba't masyado pa siyang pinapalampas sa ginagawa mo? Dad, ang pinakamahalaga ngayon ay ang engagement party namin ni Jing Chen. King, asalanan ko na hindi ako marunong kumilala ng kao, at muntik ko nang masira ang mahalagang araw ninyo. King. Ito ang kagakamali ng aking ina. Ano man ang desisyon mo, hindi ako tututol. Ito ay isang pulseras na ipinasa-pasa sa pamilyang Shen. Babayaran ko sa iyo. Patawarin mo ako sa aking pagkakamali. Hindi sinasadya ang pagkakamali ng ina ni Jingchen. Siya rin ang magiging biyenan mo sa hinahara. Dahil paos-puso siyang humihingi ng kawat. Ayos lang po, tita. Magpapakasal na kami ni Jing Chen. Mula ngayon, Isa na kaming pamilya. CJ, ngayon, ipinapahayag ko na, ang engagement party ni na King at Jingchen Ay magkapatuloy. Magaling. Halik! Su King. Walang utang na loob na demonyo ka. Hindi mo to magagawa sa akin. Su King. Kung hindi ako magiging masaya, hindi ka rin magiging masaya. Dali. Hulihin siya. Hindi ka ba tumitingin? Bagong kosko yan. Kots ko yan. Binayaran ko ng 1,000,000 para sa kotseng yan. Baliw talaga. Hayaan na, maganda ang mood ko ngayon. Nakakuha ako ng magandang deal sa 4 na milyon. Sa susunod na makita kita, Ipapakulong kita. Ano po? Tito. Hindi ba tayo? Uwi para kumain. Wala yon? Tara na. Su King. Sa susunod na buhay, hindi kita hahayaang maging masaya.